عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa po mga kapatiran na nakikinig sa aking programa at magandang umaga po sa mga sumusunod na pagpiling na hindi po Muslim. Kayo po'y patuloy na makinig sa ating programa upang kayo magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa pananampalatayang Islam, sapagkat napakarami pa rin tao na sila ay tumitingin sa mga nababalitaan o naman na ginagawa ng mga Muslim. Yun po ay kailangan po alamin nyo ang tamang katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang Islam ang kumpletong panuntunan ng buhay, reliyon, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng tagapaglikha, sa liksikin mula sa banal na Quran at aral turo ng mga propeta. Ito po ay laging narinig tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 11, alas 12 ng tanghali dito po sa GBAM. Kaya kayo po ay laging makinig sa ating programa. Kung gusto po magtanong o magbigay ng suggestion, puro-puro, ay malaya po kayo magbigay dito sa ating programa. At tayo po ay magsama-sama sa loob ng isang oras na tayo pinagkalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo makarating dito sa pagbilutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ngayon po ay makakasama po natin sa mga masipag na nagawa at nag-lecture ng ating isa sa mga imam yan po sa may Remedios, Lubao, Pampanga, sa kanilang Al-Aziz Masjid na tayo po yung mga kasama natin ngayon na binigyan po tayo ng oras sa kanya na kahit na po siya ay malayo ay bigyan tayo ng oras at pagkakataon na siya ay mapagbigay ng sharing sa atin. Ang ating kapatid na si Imam Salih Biray. Brother, sa iyong pagbati. Inshallah, sa kalabar, Madam Mansur, style. Alhamdulillah, pagpalayan ka ng Muslim. Yan din sa mga kapatid na kasama-sama ng kapatid natin sa Mansur, sa pagpalayan sila at kahabagan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang mga bubuting hangarin para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, bago ang lahat, ay binabati namin ang aming mga kapatid sa pananampalataya ng isang napakagandang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam din sa ating mga kapatid dyan sa Remedios. Pinabot ko sa inyo ang kapayapaan. Nakikinig din ngayon sila Sister Kareja at Sister Aipa. Assalamualaikum mga sister. Ganon din sa mga kapatid natin dyan. At ganon din sa mga kapatid natin sa mansulok ng bansa o sa Pilipinas na ito ay pinabot po namin sa inyo ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa atin naman po mga sigasig na mga tagapakinig na hindi pa po Muslim ay patuloy na po kayong umantabay sa amin upang maipaalam namin ang aral ng Islam sa inyo at pag-aralan po ninyo ang pananampalatayang Islam na may patnubayan din kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga nalandas. Magandang umaga po sa inyo at muli ibabalik po ang ating salita sa ating kapatid na si Muslim. Pala yung mga kapatid sa Iman, bago tayo mag-umpisa ay binabati po natin ang mga kasukyan ng sa ating programa. Yan po sa Municipal School, Omar sa mga ibang pamilya. At kay Sister Adja naman ang sala na lagi po nakikinig sa atin. Sabi niya, dahil saan po siya pag-oras na ng ating programa ay nakikinig po siya. At pinabati po natin ng yan po sa may Tawing, kay Brother yan po sa may Palat Variety Store, kay Brother Imran Perez, Imran Luisio pala, at kay Sister Yara at kay Sister Imran at sa kanyang mga kasama dyan. Binabati rin po natin sa may Pudol na lagi rin nakikinig sa atin, si Brother Imran Perez. Assalamualaikum. At binabati rin po natin yan po sa may Pudol na nung nakarapunin po ay kasama po natin sila Imam at mga kanyang grupo ay kami po ay nagbigay ng mensahe o mga kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. Inshallah, bukas kami po ay pupunta na naman diyan po sa may Paskol na kung saan ay gagabayan po natin ng mga bagong yakap diyan po sa Paskol, Porac, Pampanga na marami na rin po na Muslim yan. At binabati rin po diyan po sa may Mabalakat, kay Abdurrahman, kay Sister Rehana, kay Barhana, at kay Brother Mikael, at kay Doc Yunus, at sa kanyang bahay, at sa kanyang pamilya. Assalamualaikum. At pinabati rin po natin si Sister Fatima Navarro ng Las Piñas. Dati po nakikinig sa ating programa. At yan po sa may Tarlac kay Said Amin Adil at sa kanyang mga pamilya, at sa kanyang mga kasama.
Salamat sa inyong pakikinig. At sa pamagitan ng kung ngayon po may kamag-anak sa ibang bansa ay maglago on po kayo sa www.ustream.tv/channel/GBAM. Kaya po sa mga may kapamilya na gusto makinig sa ating programa sa pamagitan ng internet ay po na-relate at nakikita sa may video, mag-log on po kayo sa www.ustream.tv/channel/GBAM. Ito po ang ating address sa internet. At sa lahat po ng mga gusto magtanong ay mag-text lamang po sa 0939-8400-806. Sinunod po sa lahat po ng mga gusto magtanong sa ating programa ay mag-text lamang po sa 0939-8400-806. At sa lahat po ng mga gusto magkaroon ng libreng basahin, Tagalog, English, o magkaroon ng magpagunay po dyan po sa may Agya City Center, dyan po sa may library, na kung saan ang Agya City Center na meron po tayong office, library information office, nagbibigay po ng libreng Tagalog, ng basahin Tagalog o English, o kung gusto po magkaroon ng symposium o tutorial sa inyong lugar, ay magpag-ugnayan kay Brother Ibrahim Tenda. Assalamualaikum sa inyong anak na si Sister Aisha at si Sister Fatima, sila minabati rin po natin kay Sister Sofia, kay Brother Ismael, at kay Brother Lukman kay Subay. Assalamualaikum. At sa pamagitan ng internet na nakikinig sa atin na si Brother Linor, dyan po sa may Murjin, at sa lahat ng si Brother Yahya Makali, at sa Saudi Arabia na Assalamualaikum kay Khalid Al-Bashur, nakikinig po sa atin. Assalamualaikum, ya brother. Ngayon po ay magpatuloy tayo sa ating programa. Noong nakarang pong Sabado ay natalakay po natin tungkol yung pagputos ng mabuti at pagbawal ng masama. Kung saan ito ay di lamang ikaw ay naniniwala sa Allah na ikaw ay ang sarili lang iniisip mo sa Islam, kailangan ang kapatid mo Muslim o kapwa mo Muslim o sino man na kailangan mag-utos ka ng mabuti at magbawal ka ng masama. Sapagkat mo nating dahilan na hindi tayo gumagawa ng masama, wala tayo piniperwisyo, gano'n ang mga ibang tao. Yung mga kanilang mga katwiran sa Islam po, kailangan naniniwala ka sa Allah at ikaw ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, sapagkat sabi ng Allah na sila ang pinakamainam na tao na lumabas sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay nagbabawal ng masama at nag-uutos ng mabuti. Kaya ito po mga kababayan at mga kapatid. Ngayon, ang ating pong kapatid na si Imam Salibiray na siya po ay magbibigay ng sharing sa atin. Father? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. So bago po natin talakayin ang bagong paksahin natin, sa mga nagnanais po na makatanggap ng aking mga lecture at mga kutsba, ay maaari nyo pong i-add ako sa inyong mga Facebook. Ilagay nyo lang po ang Biray Rowan Sale, hindi po yung Rowan Biray, Biray R-H-O-W-A-N, Rowan Biray. Then add nyo po at accept namin lahat po ng aming mga lecture, kutsba at iba-ibang lugar na pupunta namin. Tulad ng programa sa radyo ito ay makukuha nyo po doon at makikita nyo, no? Okay, inuulit ko po, Biray Rowan Sale. I-add nyo po at i-accept namin upang matanggap nyo lahat ang aming mga lecture at iba. So sa araw na ito, Brother Munsur, mga kapatid ko sa pananampalataya, ganun din sa aming nakikinig ng mga kapatid na sa pananampalataya at mga kababayan natin na hindi pa ganap na uunawaan ang aral ng Islam. Kaya ganito na lang po ang pagsusumikap namin na maiparating namin sa inyo ito bilang pagmamahal namin sa inyo na nais namin ng lahat sa atin ay makaligtas talaga sa kabilang buhay. So, ang araw pong ito ay ang papaksahin natin sa pananampalatayang Islam, ang isang gawaing talaga namang napakalaking mali na dapat iwasan ng mga kamusliman. Ito yung sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gawaing bid'ah. Ito yung gawaing binabago natin ang utos ng Diyos
Binabago natin ang mga gawain ng mga propeta na ipinagputos naman ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Wa syahrul muri muhdathatuha." Sabi niya, ang pinakamasamang gawa ay yaong mag-imbento ka. Wa kullu muhdathatin bid'ah, at ang pag-iimbento, ito ay yaong gawaing pagbabago. Binabago natin ang relihiyon, wa kullu bid'atin dalala. So kapag binabago natin ang ating gawain sa relihiyon na hindi ito inutos ng Diyos o ipinagbawal ng Diyos o ginawa ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam o iba pang mga propeta na una sa kanya, ito ay gawaing paglihis o pagkaligaw. So kapag itong gawaing pagkaligaw ay ipinagtuloy ng tao, wa kullu dalalatin finnar, siya ang dahilan upang siya ay mapasa-impyernong apoy nang dahil sa paggawa ng inventong gawain na pagsamba o pagbabago. Ito ay pagkaligaw at ito ay itatapon sa kaparusahan ng impyerno apoy. Naway ipanayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparusahan nito. So sa araw na ito ay nababagay ang ating paksahin, lalo na sa nagaganap sa karating bansa natin, kung saan napakagandang halimbawa sa araw na ito na paksahin natin ang bid'ah gaya ng ginawa nila sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala ito sa buong sangkatauhan, na kung saan ginawa ito ng mga American Israel. Ito yung mga Hudyo, no? So dahil nag-imbento sila, na ginawa nila ang kasaysayan ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, inimbento nila ang kasaysayan na hindi tumpak sa kasaysayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dahil sa nag-imbento sila, gumawa sila ng pagbabago na kasaysayan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito ay nagkaroon ng malaking komplikasyon ito sa mga kamusliman at mga kababayan nating hindi Muslim. So malaki ang impact ng ginawang imbento at pagbabago, na ang kapupulutan o kaduluduluhan nito ay mayroong maaring malihis o maaari namang mapatnubayan sa pahintulot ng dakilang tagapaglikha. Kung titignan natin at susuriin natin ang ipinalabas na pinamagatan nitong Innocence of Muslim, no? Kung panonoorin natin, ginawang masama ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salungat sa aral ng Islam at salungat sa sinabi mismo ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, na sinabi niya ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la'ala khuluqin azim." Sinabi niya, ikaw o Muhammad ay nagtataglay ng isang napakataas at kapuri-puri na moral na kagandahang asal o kagandahang ugali. So paano mo maipakikita sa isang publiko ang isang ipinuri ng mismo dakilang tagapaglikha ang isang tao na nagtataglay na napakagandang ugali? Na ipakita mo sa publiko na ang taong pinuri ng Allah ay ipakikita mong isang masamang Muslim. So ito ay binago nila ang gawaing kasaysayan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inimbento nila. So ito isang halimbawa na nangyayari kapag ang tao ay gumagawa ng sariling imbento o pagbabago na may kinalalaman sa kaugnayang relihiyon, ay hindi po maaari ito sapagkat malaki po ang epekto nito. Lalo na sa ating kamusliman, sa ating pagsamba, ay hindi tayo maaari sumamba ng ayon lamang sa ating mga gustong gawin na hindi ito ikinabubili ng Allah at hindi ito sulalan o pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makikita natin, inimbento nila ang pelikulang ito, ang dahilan ay kung bakit po. Ito ba ay upang ipakita nila ang mga Muslim ay masasama? No! Hindi po ito ang magiging punto kung susuriin po ng ating mga kamuslimang kapatid, lalo na ang mga kababayan nating hindi pa Muslim, ay tiyakan po magiging malinaw sa inyo na ang Islam ay tunay na relihiyon at hindi relihiyong masasama. Tulad ng kanilang ginawa na ipinakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang masama. No, hindi po ito ang magiging punto kung talagang pag-aaralan natin. Bakit? Kung ang relihiyong Islam po ay ugod ng sama, katulad ng ipinalabas sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinakitang taliwas sa kanyang kasaysayan na napakabuting tao ginawang masama, ay walang magsisiyakap o magkumulahang yumakap sa pananampalatayang Islam. Hindi po ba? Kung ang Islam ay tunay na masama ang mga Muslim, wala pong dagsahan na yayakap sa pananampalatayang Islam tulad ng kilala na ngayon na ang Islam ay fast-growing religion. Ang katotohanan po nito sa Islam, sa Amerika,
ay tinatansya ng maraming kapatid natin doon, ang susunod na bansang Islamiko ay ang Amerika, sapagkat po talagang makapal na po ang pumapasok diyan, hindi lang po basta mahihirap, at may mga sinabi pang sa mga buhay nila ang nagsisiyakap dito, maging ang mga Hollywood, maging ang mga rapper, maging ang mga basketballista, maging ang mga futbolista natin, lahat po na mayayaman diyan at sikat na sikat ay yumayakap na sa Islam. So yumayakap po sila, hindi ibig sabihin na ang mga Muslim ay masasama. So, ang ibig pong sabihin ng palabas na yan ay nakakatulong pa po sa amin kung tutuusin, kung iisipin natin, sapagkat ang palabas na yan ay nagpapakita na ang reliyong Islam ay tama, sa ganito po gawin nating masama nila, na ipakita nating masama si Propeta Muhammad SAW, upang sa ganon magkaroon ng doubt ang yayakap dyan, upang pigilan ang yumayakap, sapagkat talaga po namang grabe na ang pumapasok sa Islam. So, ibig sabihin po, ginawa po ang propaganda yan, upang ipakita na masama si Propeta Muhammad SAW, ang pagpapakita po lamang upang hadlangan nila ang isang gawain kung saan dagsa-dagsa na po ang yumayakap. Natataranta na po ang mga Hudyo sa pagyakap ng mga hindi Muslim pa sa pananampalatayang Islam, sapagkat kung alam natin na ang mga Hudyo ay kalaban na ng mga propeta sa simula't-simula pa po. Alam natin na hindi lang si Propeta Muhammad SAW ang kanilang sinisirahan sa ngayon. Maging sa panahon ni Propeta Isa AS, isa pong sugo sa amin, napakabait at walang kasalanang sugo at propeta, na anak ni Maria na walang kasalanan. Alam po natin na ang mga Hudyo rin ang may pakana upang patayin din si Isa AS o si Jesus, na ang sinabi na noon sa kanilang hari na si Jesus ay nagtuturo na pagkawatak-wataki ng pamilya ang mag-asawa at nagtuturo ng lihis sa turo ng kanilang hari, nang dahil dito sinirahan si Isa ng mga Hudyo ang siyang dahilan upang magalit ang hari at ipapatay si Jesus. At nagsabi ang mga tao na ipako si Jesus sa paniniwala ng ating kapatid na mga Kristiyano ay napako si Jesus dahil sa kagagawan ito ng mga Hudyo. Ito po ay kagawa ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo na nagkiklaim na sila'y mananampalataya sa dakilang tagapaglikha, ang alam mismo ay kinondena nila sila. Kinondena ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na sinabi niya, "Kul paliba takatuluna anbiya Allahi min qabli in kuntum mu'minin." Sabi niya, kung talagang naniniwala kayo sa akin, bakit nyo pinatay ang mga propeta na nangauna pa sa mga ito kung tunay kayong nanampalataya? So bakit po nila pinapatay ang mga propeta? Sapagkat po sila ay hindi naniniwala sa propeta. Sa punto pong ito, hindi lang kami ang Muslim ang nasasaktan. Bagkus ang ating mga kakristyanuhan ay dapat din po masaktan sa nangyayaring paninira at propaganda ng mga Israelista o mga Hudyo, sapagkat hindi lang po ang aming minamahal na Propeta Muhammad SAW ang kanilang sinisiraan at sinasaktan, maging din po ang mahal naming si Isus o si Isa AS ay kanilang pong itong sinaktan sa panahon niya. So sa ganito po makikita natin ang kaaway na relihiyon ng Diyos ay ang mga Hudyo o ang mga Israel ay hindi tumitigil upang iligaw ang mga tao sa tuwid na landas. Ito po ay isang halimbawa ng gawaing imbento upang baguhin ang aral ng Diyos upang mapatnubay ng tao. Ito po ay isang masaklap na gawain. Kaya sa amin po, sa pananampalatayang Islam, hindi po namin ginagawa ang isang bagay na kung saan imbento upang baguhin ang aral ng Islam. Sapagkat pong alam namin ito ay ikawawasak ng aming sarili at magdudulo ng malaking kaguluhan. Sa Islam, napakaganda po ng relihiyon. Mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, bakit po? Sa Islam, ang utos sa amin ay huwag gumawa ng imbento at pagbabago. Sa aming relihiyon ay hindi po namin ginagawa, lalong higit pong hindi namin ginagawa sa mga kababayan namin hindi pa Muslim, anumang kanilang relihiyon, na baguhin po namin ang turo nila upang mag-Muslim lamang sila. Hindi po namin ginagawa ang gawain ito na sirain namin ang kanilang relihiyon upang mag-Muslim po. Hindi na po namin kailangan sirain pa ang relihiyon ng hindi pa mga Muslim, sapagkat po wala naman po sa aming kamay ang patnubayan sila. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala lamang po yan. So sa amin, sa relihiyon ng ibang relihiyon, ituturo pa po namin kung ano ang totoo upang sila ay makaunawa at maintindihan nila ang tunay. Hindi yung pong sirain, baguhin at mag-imbento kami upang mag-Muslim lamang po sila. No, hindi po namin yung gagawin, sapagkat bawal na bawal sa amin ang umimbento ng pagsamba, ang gumawa ng pagbabago upang iligaw ang mga tao. Napakagandang aral sa Islam, Brother Muso. So napakaganda ng aral sa atin, Brother Muso, na tayo ay napag-utusan na huwag nating
gawin ang mga invento at pagbabago sa pagsamba upang ang tao hindi natin mapinsala at mailigaw, brother Muso. Tulad ng ginagawa nila ngayon, invento ng mga ginawang pelikula sa mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan napakabuting tao. Ayan ang epekto ngayon ay napakalaking kaguluhan ang nangyayari ngayon dahil sa invento, pagbabago na may koneksyon sa reliyon. Brother Muso, anong masasabi mo sa iyong pinapaksa natin hindi sa bidaa na may iladagdag mo kapatid? Nakakalungkot po mga kababayan na dami-dami po nakikita po natin sa telebisyon ngayon, protesta sila. Ito po ay unang-una sa Islam po talagang napakasakit po yun na ginawa po nila. Ito po ay yung gumawa po nun, kung alam lamang po ang kanyang ginagawa, ay napakalaki po kasalanan sa kabilang buhay na kanyang pananagutan. Sapagkat hindi sa amin po, ang mga Muslim, kailangan unang mahalin mo yung Allah at yung kanyang mga propeta, yung mga kanyang sugo. Hindi katuloy naman ng palatayang at hindi mo sila mahalin na higit pa sa iyong buhay. Kaya kami po sa pananampalatayang Islam na ang amin pong panuntunan ng buhay namin na kung saan ang pamamaraan ng pagsamba po namin ay pamamaraan ng mga propeta at sugo na kailangan natin po, yun ang sundin po natin. Sapagkat ito pong ginagawa ng mga ibang tao na sumisira sa pananampalatayang Islam ay yan po mga kababayan, pananagutan nila sa kabilang buhay. Although yung mga nangyayari po yun na ginagawa ng mga sabi nila na protesta at pumapatay, yan po mga kababayan, hindi namin po kinukunin din. Ibig sabihin, yun po ay dapat managot yung mga gumagawa ng mga ganung bagay. Kaya ito po, kinakausap po namin, nakikiusap po kami sa mga kababayan po natin na huwag na po ikalat yung mga ginawa nilang palabas sa internet o sa anumang ngayon sa media na kung saan ito inakasira sa atin. Mas maganda yung sapagkat ang panawagan ng Islam ay kapayapaan, pagmamahalan. Kaya turo ng mga propeta ay kapayapaan na kung saan kung paano tayo mabuhay ng tama at mapayapa dito sa mundo. Kaya ito po mga kababayan na ang aming po pagsamba, kung nais nyo pong makita ang tunay na reliyon o tunay na katuruan na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kailangan sumunod tayo sa mga propeta sapagkat sila ang daan, ilaw patungo sa kaligtasan. Kung napakarami pong reliyon na sila ay gumawa ng iba-ibang pamamaraan na hindi pamamaraan ng mga propeta, ito po mga kababayan ay nakakalungkot na ito ay hindi ginawa ng mga propeta. Sapagkat sa amin po, dalawang bagay na kami ay matanggap ang aming gawain. Unang-una, yung kailangan ikhlas, yung taus-pusong sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan ng isang Muslim, mayroon siyang taus-pusong sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung ikhlas, binniya, na mayroong intention. At pangalawa po yung mutabaa, yung tinatawag na pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kami po, ang mga pamamaraan na ginagawa po namin ay pamamaraan ng mga propeta na kung saan ito ang katuruan na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ang tao ay mapalapit sa kanyang tagapaglikha. Sapagkat kung walang mga propeta nagturo sa atin ng mga pamamaraan ng pagsamba, mga kababayan, hindi po natin makikilala ang tunay na reliyon. Kaya kung ikaw ay kahit taus-puso mong sumasamba, pero yung pamamaraan na ginagawa mo ay pamamaraan ng sarili mo, mga kababayan, mga kapatiran, ay hindi po matatanggap ang iyong gawain. Kahit na ikaw ay taus-pusong sumasamba, napakarami po. Wala pong pagdududa ng mga iba-ibang reliyon na sila ay taus-puso silang sumasamba. Subalit sila ay sumasablay sa pamamaraan na tinuro ng mga propeta at kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pamamaraan. Sapagkat sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha rabbukum wa hadha siratan mustaqima.
Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng mga propeta, ang Panginoon ko't Panginoon yung iisa, sambahin ng buong puso, buong kalooban, at ito ang tamang pamamaraan na kung saan ang pamamaraan ng mga propeta na sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po mga kababayan, kung reliyon ang pinag-uusapan at katanggap-tanggap na gawain, ano bang katanggap-tanggap na gawain kundi yung mga pamamaraan na ginawa ng mga propeta na ito ay kailangan po natin gawin sapagkat ito ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mapapansin mo, brother, no? Hindi lang sa basta sa uri ng pagsamba tayo gumagawa ng pagbabago. Baging po sa pagkain. Tingnan niyo po. Tingnan niyo ang relihiyong Islam. Kung paano ito rin respeto na hindi baguhin ang anumang uri ng pagsamba na may koneksyon ito sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat alam po natin kapag sinabing pagsamba, kapag nag-uutos ang Diyos, ay sundin natin kapag nagbabawal, ay iwasan po natin. Maging po sa aming pagkain, ay nag-iingat po kami na kami ay makasuway sa mga ipinagbabawal. No? Marami kasi ang nasasabi sa ating mga kababayan na ang mga Muslim ay maraming bawal. Ito po ay tanda lamang po namin ng pagsunod sa dakilang tagapaglikha at ng si Propeta Muhammad SAW na hindi po namin maaaring sabihin na ang ipinagbawal nila ay ipahintulot po namin sapagkat po ito ay gawaing bidaa o binabago po namin ang relihiyon kapag ganito. O kaya naman ang isang bagay ay hindi pinahintulutan, ay pinahintulot naman namin, ito po ay gawaing pagbabago. Maging po sa pagbabawal, ay iniiwasan namin pagdating sa pagkain na naman pagbabawal at ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniiwasan po namin ito sapagkat kung alam namin kapag ang Allah ang siyang nagbawal sa isang kanyang nilikha, ay alam niya po ang epekto nito sa atin. Mayroon pong 4 na bagay na epekto sa atin ang pagbabawal ng dakilang tagapaglikha upang siya ay sundin natin at iwasan ito. Ang isang ipinagbawal niya ay maaaring epekto nito ay ang magkaroon ng pasakit ang ating mga puso. Kung mapapansin natin, ang mga music, ang mga instrument string, ang mga wine pipes. So ang lahat pong ito ay may koneksyon sa puso upang pasakitan niya ang pagtingin natin sa mga babaeng magaganda. So ang ating mga puso, ang mata na nasa tungo sa puso, so nahihirapan po ang ating puso. So ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ito para sa ikabubuti ng ating mga puso. Maaari din ang mga pagbabawal niya na hindi natin dapat baguhin gumawa ng bidaa ay kapag nagbawal siya, maaaring ang ating physical ay hindi masira sa mga ginagawa ng mga ibang kahalintulad natin. Mga kababayan, nagiinom ng alak, naninigarilyo. Ang epekto po nito ay sirain ang ating katawan at ang ating kalusugan. Ganon din po ang mga gawaing pagsambang bidaa ay maaaring maepektuhan naman ang ating relihiyon o ang ating pang-apat ay ang ating pasakitin o pasakitan ang ating mga mundong buhay dito tulad ng riba. Iba na bawal po sa amin ng yan, palatubuan na yan sapagkat po yan ay buhay pagpapahirap sa isang mahirap na tao. No? So kapag nagbawal po ang Diyos, mayroon itong epekto sa atin na hindi niya gusto na tayo ay mahirapan. Sapagkat alam po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niya ng gawaing kawalang katarungan sa kanyang mga lilikha na nabanggit niya sa banal na Quran, wa ma yuridullahu, no? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagnanais na hindi katarungan sa kanyang mga lilikha. Maalal alamin, no? Okay. So ngayon, halimbawa sasabihin ngayon ng isang tao kay ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma harrama may tatawad na mawalah mang ginziri. Sabi niya, pinabawal ko sa inyo ang patay na hayop, ang dugo, at ang laman ng baboy. So ito ay mahigpit po namin sinusunod at iniiwasan. Like for example, bakit naman naging bawal ang baboy? Kung kakainin po namin ang baboy, ito ay malaking pagbabago. Gumawa po kami ng pagbabago sa kautusan ng Diyos sapagkat ibinawal kung kakasabihin namin pwede ito po ay gumagawa kami ng pagbabago. So ang baboy po, ay hindi po ito lilikha upang kainin natin. Marami sa atin ang lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipipagkain natin, ngunit hindi naman lahat. Ang gamit ng baboy ay mayroon itong gamit para sa ikabubuti natin. Lahat na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lilikha niya sa pinakamainam na paraan. Alladhi ahsana kulli shay'in khalaqa. Lilikha niya ang lahat ng mga lilikha nito sa magandang paraan at pakinabang sa atin.
Ang baboy, nilikha niya ito hindi upang pagkain mga kababayan at kapatid ko sa pananampalataya. Nilikha niya ang baboy upang kainin niya ang marumi sa ating kapaligiran, upang magkaroon tayo ng malinis na environment, makalanghap tayo ng sariwang hangin, upang ang ating kalusugan ay hindi masira. Ito ang pakinabang natin sa baboy. Ang linisin niya ang maruming nakakalat sa kapaligiran. So kapag ang baboy ay kinain natin, ito ay magiging pinsala sa ating katawan at maraming dulot na sakit at siyang sanhi ng kamamatay natin sapagkat dinabag mo ang Allah, ito hindi pagkain kinain mo, ito ang dahilan upang sirain ng sarili. Una, ang baboy kahit nilagay mo siya sa malinis na lugar, siya ay magdudumi at mismo ang kanyang dumi ay kanyang kakainin. Kasi tabi po sa mga nag-aalmusal niya at kumakain. So nilinisin niyo ito, kakainin niyo ito kasi ang kanyang natural. Kainin niya ang marurumi. At hindi po nasisira ang tiyan ng baboy sapagkat ang kanyang biological structure ay nakakabuo ito ng mataas na level ng antibodies. At mayroon siyang mataas na hormones kumpara sa mga tao at kanyang kamukhang hayop. At ito ay nabubuo sa kanyang mga muscle tissue. At malakas ang lipids at cholesterol ng baboy. Kapag kinain mo ang baboy, ang iyong kalusugan ay pipinsalahin ito. Isa na ang trichina worms, yung mga uhod kapag nakapasok sa sarili natin, tatagos ito ng muscle ng mga puso. Ito ang hudyat na magbibigay ng iba't ibang saring sakit sa isang tao ng sanhi upang siya ay ikamatay niya ito, insyaAllah. So bakit ito ipinagbawal ng Allah? Hindi mo ito gagawin halal o pinapahintulot upang baguhin mo ang pagbabawal ng Allah. Kapag ginawa mo po ito, tiyakan mayroong pinsala ang mangyayari sa atin. So sa Islam, maging pagkain man po, maging pagsambao ng mga bagay, hindi po namin ginagawa ang ipinagbawal ng Allah, pinipilit namin iwasan sapagkat alam namin may pinsala ito. Pero mayroong pakinabang ito sa kabila nito. At anuman ang ipinagagawa ng Allah, sa abot po ng aming makakaya ay gagawin namin ito, walang pagbabago. Hindi po namin susuwayin o gagawa kami ng inventong pagbabagong pagsamba upang mailigaw lamang ang sarili namin at mga kababayan. Ganito po sa Islam. Napakaganda. Hindi po kami gumagawa ng ayon lang sa gaya na sabi ni Brother Mansur, ng ayon lang sa aming sarili. Gumagawa po kami sa utos ng Allah, sa sunna o kaparaanan ng sugo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito lang po talaga ginagawa namin ito sapagkat kami naniniwala na ang Allah siyang naglikha, alam niya lahat talaga kung ano ang ikakabuti natin at ikasasama natin. Kaya't willing kami sumunod at iwasan ang kanyang ipinag-uutos. Alam namin ito ang lahat makakabuti sa amin at sa ating mga kababayan upang hindi magkaroon ng anumang hidwaan o kaguluhan sa ating pananampalataya at pagiging makabayan. So back to you, Brother Monson. Isa ka lang. Isa rin sa mga nais po natin pagod na sa reliyong binigay na tagapaglikha ng tamang reliyon sapagkat napakaraming iba-ibang daan na ginagamit ng mga kababayan po natin. Dito po sa pananampalatayang Islam na ang pamamaraan ng pagsamba ay nandito lahat sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sa pagsamba ng mga propeta, sa pamamaraan ng pagdarasal, sa pamamaraan ng pagpasok sa bahay-sambahan, sa pagbibigay ng kawang-gawa, lahat ng gawain ng isang Muslim ay nakaayon sa mga propeta. Kaya ito po mga kababayan, kung yung gawain na ginagawa po ninyo, natiyak nyo na ito ginawa ng mga propeta, yun po ang tamang pamamaraan. Pero kung yun ay hindi ginawa ng mga propeta, ay yun po mga kababayan, ito ay ginawa lamang ng tao. Kaya sa pananampalatayang Islam, tignan nyo po, pag sila nagdarasal po kami, sino pong sinusunod namin ang mga propeta, nagpapatrapa po kami. At kung makikita mo yung mga Muslim, mahaba ang kanilang balbas, sino pong sinusunod? Yung mga propeta, sapagkat lahat ng mga propeta ay nagpatubo ng balbas. At ang pamamaraan na kung saan ay ginawa ng mga propeta ay katulad din ng pag-aasawa na ito ay pamamaraan ng mga propeta. Sapagkat sa mga kababayan po natin, ang pag-aasawa ng higit sa 2, 3 ay polygamy. Pero ito ay pamamaraan ng mga propeta. Ito ay binago ng mga kababayan po natin na ito ay pinagbabawal, na hindi naman pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito po mga kababayan, na sa ating pong mga nakikinig sa ating programa, na ang reliyong Islam ay hindi binago mula pang unang panahon sa panahon pa ni Adan hanggang sa mga propetang dumating kay Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob,
John the Baptist, Jesus Christ, at sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon po ay mga pamamaraan na kung saan ay sinusunod ng mga Muslim. Hindi po na bago. Sapagkat katulad ng mga panamit ng mga kababahian, sino bang sinusunod nila? Ay si Virgin Mary, na kung saan upang maproteksyonan ang mga kababahian. Sapagkat napakarami po ngayon sa ating lugar, kaya dumarating ang mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga bagat na nung nakarang Ramadan ay pinangyari ng Allah, sapagkat sa ating lugar ay nagkalatan sa harapan, sa likuran, sa kagiran, sa kanan, sa kaliwa, ay makikita natin ang mga haram na ginagawa ng mga kababayan po natin. Kaya kung makikita niyo po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sino pong sumusunod sa mga yapak na mga propeta, kundi yung mga Muslim. Kaya sa amin po, sa pagdarasal, makikita niyo po, ang lalaki, babae ay hindi magkakasama. Sapagkat tayo po ay pag pinagsama ang lalaki at babae, parang may ground yan, no? Parang may init. Sa Islam, sa pagdarasal sa masjid, makikita niyo po, ang pamamaraan na tinuro ng mga propeta, nasa likod ng mga kababahian at nasa harapan ng mga kalakihan upang hindi sila makita at hindi sila nakikita. Di katulad ng mga kababayan po natin, magkawak-kawakan sila ng kamay at sila'y mananalangin, sapagkat ito po mga kababayan ay tayo po ay tao na marupok na kung saan ito ay disiplina kung saan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga pamamaraan ng mga propeta. At sino po ba ang mga taong nagpapasting sa buwan na Ramadan kundi yung mga Muslim, sapagkat ito ay ginawa ng mga propeta. Kaya yung mga gawain po natin, kahit mga po hindi pa Muslim, na mga bagay-bagay na hindi ko po alam yung mga bagay na yun, na kailangan po na tayo ay mayroong manual na kung saan ay susundin natin upang tayo ay hindi maligaw, sapagkat ang sarili natin ang sinusunod natin. Yung gusto natin gawin sa pagsamba at yung gusto natin alisin, gawin natin. Yung gusto natin gawin natin. Yung gusto natin hindi gawin, ay hindi natin gagawin. Sa Islam, mayroong lahat na dapat gawin ng isang Muslim. Kaya sabi ng Propeta Muhammad ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, wa anna hadha siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ito ang matuwid na landas. Ano ba yung matuwid na landas? Ito na ang Islam, ang kumpletong panuntunan ng buhay. At ito ang dapat nyong sundin, ang pananampalatayang Islam. Ito ang tuwid na landas. At huwag kayong sumunod sa ibang daan, sapagkat katotohanan, kayo ay mapapalayo sa katotohanan na ang pananampalatayang Islam. Makita po natin ngayon, marami pong daan. Merong tamang daan, merong daan na ginagawa nila. Sapagkat sa Islam, ay yun ay tuwid na landas na pinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nabanggit mo kanina, brother, no? Yung mayroong talagang tao, ang bawal ginagawa na ipinahintulot. Ang mga pinahintulot naman ang silang ipinagbabawal. So talagang mayroon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung nabanggit niya sa banal na Quran ito, bago mag-embrace si Ali ibn Hatim radhiyallahu anhu, narinig niya noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng ayat sa Quran na binanggit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Tapos sinabi pa ng aya, wal ma'isa ba na Maryama, wa ma umiru ila liyabudu ilahu wahid, la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. So narinig ito na adi ang ibig sabihin ng ayang binasa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mayroon naon sa kanilang mga rabbi, yung mga rabbi ibig sabihin maaalam na mga tao sa kanilang relihiyon, at mga monako na ibig sabihin ay yung mga pari na ginawa nilang kanilang Panginoon maliban pa sa Allah, na wala namang ipinaputos ng Allah o makumiru dalam ito, nasambahin lamang ang Allah. Siya ang dapat sambahin, ang Allah. So, luwalhati at kapuri-puri sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nakila sa lahat ng ipinatambal sa kanya. So, sabi ni Adi, ano iba natin dahil isubo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero sa mula, hindi naman sila sinamba. Ang sabi ng mahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, katotohanan sila ay ginawa nilang Panginoon at sinasamba. Ano man kasi ang kanilang sinabing, ito ay pinapahintulot, ito ay sinusunod nila. Bagamat hindi naman ipinapahintulot. Ito, sabi naman nila, ito ay pinagbabawal, sinusunod ng mga tao. Bagamat hindi naman pinagbabawal ng Allah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila ang kanilang sinasamba. So marami ngayon po sa ating panahon
na sinusunod nila ang kanilang mga aral na hindi po natin ito may tatago na kung saan mga gawaing pagbabago sa relihiyon na ituturo po nila sa kanilang tagasunod na talagang walang batayan o utos sa Diyos na hindi sila binigyan ng karapatan. Tulad halimbawa, sabi na subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka o syara'u lahum minad-din malam ya'lam bi'illah. O kayo ba ay nagbibigay o mayroong katambal sa Allah na nag-aakda sa inyo ng isang pananampalataya na hindi ko binigyan ng pahintulot? So marami ngayong relihiyon na hindi binigyan pahintulot ng Diyos, ngunit sinunod na ito ng mga tao. Ibig sabihin, ang kanilang pagsunod sa mga taong ito na hindi kinasihan ng Allah, ito ay gawaing pagsamba sa mga sinusunod natin sapagkat hindi ito inutos ng Allah upang gawin natin maraming kusog. Kaya sa Islam po, kapag kami Muslim ay nagturo, titiyakin po namin tama sapagkat kung ang ituturo namin kagaya na napaksa natin nakaraan ay mali, ay pakikinabangan po rin namin yan ang kanyang kasalanan na mapapakinabangan at mauuwi po na kami para nagpapasamba kapag binabago namin ang araw ng Islam. Parang ibig sabihin ay pinasusunungalingan namin ang Allah na si mali at tama kami, lumilitaw na kami ay gusto rin magpasamba sa mga tinuturuan namin. So hindi po namin ginagawa kung anong utos ng Allah, yun ang ituturo po namin. Kung anong bawal ng Allah, yun po ang ituturo namin. Meron po gano'n na ako sa kapatid na sabi nila, yun daw, himahin, yun na sinasamba. Yun ay pag-aalala lamang sa kaputihan ng ginagawa nila. Sapagkat, alam ko yung mga pagtunda, yun ang sinasabi nila. Dahil mabuti yung tao, di ba yung bago, ang pangalan yung ginagawa sa ato ngayon, yung bago, yung Pinoy, pangalawang santo na. Sabi nila, hindi namin sinasamba sila. Yung nalunod? Oo, yung di namin sila sinasamba, sabi niya. Kaya kami ay para maalala nila, para sila gumawa ng mabuti na katulad ng ginawa nila. Ano masasabi mo doon, kapatid? Actually, mga kapatid sa pananampalataya at mga kababayan, bawal po sa amin talaga ang larawan. Kung alam niyo lamang po ang pinagsimulan kung bakit sumamba ng mga ganyan imahin o mga larawan ng tao ay dahil sa simula ng gawain mga larawan na yan na kagagawa ni Shaitan o ni Iblis, no? So kung malalaman niyo na po istorya niya, malalaman niyo kung bakit pinagbawal yan. Yan kasi ang simula na sumamba sila sa ganyan. So sa amin po, una mga kababayan, bago po natin masabi na ang isang bagay na hindi natin sinasamba, una, ay hindi po natin ito binibigyan paglilingkod. Pangalawa, wala silang okasyon na dapat natin ilagay na okasyon sa kanila. So ito na po dalawa, sapat na ito. Ang pagsamba po kasi sa Islam, kapag ikaw ay naglingkod o pinaglingkuran mo ang isang bagay na kung saan dapat mo ipaglingkod yun sa dakilang tagapanglikha, ay naigagawa mo doon sa isang bagay na yun, lumilitaw na may kapartner na po ang Allah. Bagaman sinasabi mo hindi mo sinasamba, ngunit ang paglilingkod mo ay partner sa Allah, ito po ay nauuwi sa inaakala natin hindi pagsamba, ay pagsamba. Lalo po nung sabayan pa natin ang okasyon na dapat bigyan ng okasyon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan din po siya natin ng okasyon, ito po ay pagsamba rin. So akala ng ating mga kababayan, brother puso, ang mga gawain pagsamba lang yan o mananalangin ka. Hindi po. Lahat po ng kabutihan ginawa mo na mayroong koneksyon na dapat mong gawin sa dakilang tagapaglikha, na ginawa mo ito sa kanyang mga nilikha, maging tao, sino pa man, maging halaman, maging bato o larawan, ito po ay nangangahulugang pagsamba. Sa ganito po, ito ay ipinagbabawal po itong gawin sa atin. Para po sa kalaman natin, ang pagsamba hindi lang po yung manalangin. Lahat ng mabuting gawa na ipinag-utos ng Diyos na may koneksyon sa Kanya, dapat po sa Kanya lang, ginawa natin sa iba, ay pagtatangguan po ito sa Kanya, na hindi niya kaya pagawin. Katulad nga ng pagkatay, no, ng fiesta, sapagkat ito ay pag-alay sa atin. Sabi nga ng alain na sila ng puso, dahil ang pinaalay lahat ng pagkatay, pag-sacrifice, pagsasalamat, ay sa alam lamang dapat natin inalaan. Sapagkat ito po mga babayan, na sa halin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan isang bagay na sa pamagitan ng langaw ay pumasok sa paraiso, sa impyerno, pumasok sa pamagitan ng langaw, bigla siya pumasok sa pamagitan ng langaw. Sabi niya, sabi yung dalawang tao, may pumasok sa impyerno dahil sa langaw at pumasok dahil sa paraiso dahil sa langaw. Sabi niya, meron dalawang tao na sa'yo dumadaan, meron yung daan na kailangan dumanga doon,
na ito ay kailangan mag-alay ka, sabi ng babantay. Sabi ng unang tao kumando, Kalib, walang lumabas, sabi niya. Anong yari, sabi ng nagbabantay, mag-alay ka, kahit lamang pa. Sabi niya, yun, iyatay niya yung lagaw sa pangalan ng kanyang Panginoon na sinasamba nila. At siya ay pinadaan doon sa daan na yun. Sabi nung siya ay nakadaan na, at siya ay pinadaan ng kamatayan, sabi niya, sabi niya sa hadith, siya ay pumasok sa impyerno habang siya dumadaan. At isang tao namang pangalawang dadaan ay sa daan na yon, sabi ng hindi ka makadaan dito, hindi ka mag-aalay. Sabi niya kahit langaw lang, sabi niya hindi ako mag-aalay. Sapagkat meron akong Panginoon na sinasamba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya hindi ako mag-aalay. At siya ay pinatay ng bantay at siya ay pinapasok sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat ito ay napakaliit na bagay lamang. Napakaliit nga, brother. Oo, no? Pero tignan mo, effect mo, napakaliit lang. Kaya sa mga piyesta-piyesta o mga bagay na ginagawa niya, napakalaking kalapastahan sa paligid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya akala ng mga kababayan natin, brother Muso, yung paghahanda nila, halimbawa mga pistahan nila, ay isa lamang pagkulita sa isang taong banal, akala nila na ito ay walang koneksyon sa pagsamba. Pero ang totoo mga bid'a, itong gawain natin, tabik natin bid'a, puro pagbabago po ang paglilingkod na nangyari dyan. Walang pahinsunod po sa mga propeta. Kung napansin si Propeta Musa alayhi salam, hindi po ba pinagbawal niya noong paglingkuran? O dahil sa kasiyahan nila na makaligtas kay Faraon, gumawa sila ng duya, nag-celebrate sila. Kung totoosin, wala naman pong halaga yun dahil sa kasiyahan. Pero dahil yun ay hindi kautusan ng Diyos, na dapat magpasalamat sila sa Allah, binawal sila ni Moises, pero hindi sila ni brother. Nagpapakita na ang lahat ng gawain sa Islam, ano mang sinasabi natin, walang koneksyon na inakala natin, hindi naman natin sinasamba, ngunit ang gawain natin, ang aksyon natin pagsamba, ay mayroon pong epekto sa brother. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faitanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih." Kaya kung meron kayong bagay na pinag-aawayan, sapagkat napakaraming tao nag-aaway sa reliyon, kailangan bumalik kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, salita ng Allah, salita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat napakarami ngayon ng mga kababayan natin na sila ay nagtitibati o mga pinag-usapan nila, sabi nga ng Allah, kayo ay bumalik sa salita ng Allah at salita ng Propeta Muhammad. Ano yun? Yung Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa Islam ay napakaliwanag na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ang tao ay di maligaw. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina fa hada ma laysa minhu fa huwa rad." Sabi niya sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya ng Propeta Muhammad, sino man ang gumawa ng gawain na hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay dinatanggapin at ito'y babalik lamang sa tao. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sa Rawah Muslim, sabi niya, "Man amila amal laysa alayhi amruna fa huwa rad." Sino man ang gumawa ng gawain na hindi pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay babalik sa kanila. Kaya ito po mga kababayan, meron po kami dapat sundin na pamamaraan upang tayo hindi maligaw at hindi maging sayang yung ginagawa natin dito sa mundo. So napakaganda rin brother Muso na paalala ito sa ating mga kamusliman. Yaong minsan ay nakakagawa sila ng mga bid'a. Sana po ay iwasan po natin ang basta-basta gumawa ng isang bagay na hindi tayo sure. Mas mainam pong itanong muna natin to sapagkat po tunay nakasalalay ang ating paggawa sa mga bid'ang yan ay maaari po tayong mapahamak tulad na nabanggit natin na una pa sa sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng invento ay pagbabago, ang pagbabago ay pagkaligaw at ito ay papunta sa impyerno po. So tahakin po natin mga kababayan at kapatid ang ating pagtahak sa mabuti at iwasan ng masama dahil ang pagtahak natin sa mabuti, ito ay para sa ginawa natin kabutihan sa ating sarili. Maliktada, pa innama yaqtadi bimithli. Kung naman tatahak tayo sa masama, ito ay gumawa tayo ng kasamaan sa ating sarili na ikapapahamak naman na po natin. No? Waman yudillo, pa innama pamandala pa innama yudillo alayha. Kung ikaw ay tumahak sa maling landas o ikaw na landas, ay gumawa ka lamang ng kapahamakan sa iyong sarili. Kaya po sa mga kababayan natin, hindi pa Muslim, ay tahakin po natin talaga yung panuntunan ng Diyos at ng mga propeta. Huwag po tayong tumahak sa panuntunan ng mga tao na hindi po sila nabigyan ng karapatan upang sila ay ating sundin, upang tayo ay talagang at tunay na mapagnabayan at makamit ang buhay sa mundo nito na mapayapa kada nasod. No? Last na paninalita mo kapatid na paalala sa mga bayan at mga kapatiran natin sa kapulot ng aral
na pinakalakay sa pagkamalapit na yung oras. Kapatid na sa Nandito na lang po, talaga pong napaka-iksi ng aming oras. Kaya nga pinaulit-ulit namin sa mga kapatid natin, mga Muslim na nais mag-donor sa account ni Brother, ay inuulit ko po na kung maaari, dagdagan niyo po ang tulong niyo sa Landas ng Kalaw kung madagdagan po natin ang oras natin dito, no? Okay, ganoon po inuulit ko rin ang nais makakuha ng mga khutbah po at mga tulad ng mga radio station na ito, mga topics namin sa iba-ibang lugar. I-add nyo lang po ang Biray Rowan R-S-O-W-A-N Sale. Biray Rowan Sale. Hindi po yung Rowan Biray. Wala na po yun. Biray Rowan Sale. At patapos accept namin, makuha nyo lahat, makita ninyo ang aming mga lecture. So hanggang dito na lang po kami. Papahalam na po ako. At ganun din sa mga kasama namin. Pauna na po ako magpaalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa illallah. Patawaran kami ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sa mga kapatid ko dyan sa Radio at sa mga iba pang umat. No?